What would happen if we gave God our 100%? Offering to Him all our resources with no reservations, and gave expecting nothing in return? What would happen if we understood that our ability to produce wealth is not based on our own ability, but on God's character? Everything that we have comes from God, and He is able to bless us abundantly, so that in all things at all times, having all that we need, we will abound in every good work. Would you trust God with your 100%? So magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po sa Victory Lukban. Again, nasa ikalawang yugto tayo ng ating serye na 100%. So bakit 100%? Yung pangalan po ng ating serye, again, are you willing to trust 100% for God? Last week, pinag-usapan po natin that setting apart our hearts, setting apart our everything, setting apart everything we have for the Lord. So pinag-usapan po natin yon na bakit ba kailangan natin i-set apart ang lahat-lahat na meron tayo sa Panginoong Diyos. For some of us, we understand that only 10% lang and the offering yung binibigay natin. Pero nung last week, sinasaad doon na it should be a 100%. And why? In Genesis, in Psalm 24 verse 1, sinabi po dito, ang buong mundo at ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. So kung ang lahat daw po na naandito, tingnan niyo po yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Yan. Kasi kung hindi yan pag-aari ng Panginoon, kanino yan? Sa isang pahanig yon. So, buhay natin, finances na meron tayo, lahat po ng nandito sa mundo, ito po ay pag-aari ng Panginoong Diyos. So, in return, we give yung 10% na command niya sa atin sa kanyang kingdom. And now, ang pag-uusapan naman po natin, it's talking about we setting apart our hearts through our giving. So, tungkol naman daw po ito sa ating puso that every time nagbibigay tayo, isineset apart daw po natin ito. So, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. In Mateo 6:19-21, sinasaad po dito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tayo po'y manalangin. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga puso. Dalangin po namin na turuan mo po kami na pahalagahan ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. At dalangin din po namin, Panginoon, na ikaw mismo, Panginoon, ang magturo sa amin na ibigay ang nararapat para sa iyo. Sabi mo nga po, kung nasaan ang aming kayamanan, naroon din ang aming mga puso. Teach our heart, Lord, to value the heavenly things. Even our spiritual. Lord, thank you. We really appreciate the material things that we had. But bilang iyong mga anak, dalangin namin yung paglago namin sa aming pananampalataya, yung paglago namin spiritual, dalangin namin ay patuloy mong alagaan. Today, Lord, we ask into your name, in Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Yung binasa po natin na Matthew 6 verse 19-21, ito po ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Parang ganito po yon. Tinawag niya po yung mga disipulo niya at tinuro niya po
Sinasa at tinuro niya po sa kanyang mga disipulo about tungkol sa material things. But the background of this, una po niyang tinuro sa kanyang mga disipulo, kung babasahin natin yung Matthew 6, ang una po niyang sinabi doon, tinuruan niya yung mga disipulo niya kung papaano tumulong sa mga nangangailangan. After po niyang ituro yon, ang kasunod naman po niyang tinuro ay kung papaano manalangin. At yung kasunod po, papaano naman daw po mag-fasting o mag-ayuno. At yung huli po doon, pinag-usapan naman po yung material things. Na makikita po natin dito na hindi po set aside yung spiritual things dun sa material things. Na sinasaad po ng Panginoong Diyos after niyang turuan na this is it, how to pray. This is it, how to help for the needy. This is it, how to set aside your time to the Lord, or yung fasting na tinatawag. Sabi ko nga, yung pagpe-pray, sino dito alam niyo yung Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Ito po yun, yung sinasabi dito ni Jesus. Pero yung panalangin na yun, hindi po ito literal na paulit-ulit. But the principle of Ama namin, yung nandun, parang kanino tayo magdadasal doon sa Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kung gaano ka sinasamba sa langit, ganun ka rin po sinasamba dito sa lupa. So this is the way how Jesus teach. But now, medyo kakaiba. Tinuruan niya ngayon, kinuha niya yung mga disciple niya, sandali, hindi lang ito about pag-aayuno, hindi lang about ito pagsamba sa Diyos. But yung pagsamba natin ay kasama yung material na bagay na meron tayo. Tinuturuan niya yung mga disciple dito na maging kontento kayo at tinuturuan niya rin in the danger of being materialistic. Alam niyo po ba yung kantang yon? Wag na, hindi ko alam yung kantang yun eh. Material girl. So, kumbaga, pinag-uusapan dito, nagbigay siya ng dalawang it's about the teaching of treasures in heaven and treasure in earthly things. But bago po tayo pumunta dyan, yung teaching po ito ni Jesus ay hindi na po bago sa mga disipulo. Kasi tandaan po natin, the first mention is important because it is important. Somehow in Deuteronomy, sinabi na rin po ito ng Panginoong Diyos kung paano ingatan yung bagay na ibinigay niya sa kanyang sangkatauhan. So it is connected to Deuteronomy. Basahin ko po, Deuteronomy 8 verse 7. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs flowing out in the valley and hills. Makikita po natin dito na last week pinag-usapan natin na everything is coming from the Lord. Even in Genesis 1, God created heaven and earth. In Psalm 24, sabi doon na ang lahat ay nagmula sa Panginoong Diyos. But dito naman po, after all na nagkasala ang sangkatauhan, pinalaya ng Panginoong Diyos sila sa Egypt. After nila makalaya sa Egypt, may 40 years silang nasa wilderness kasi po matigas ang kanilang ulo. Pero despite that, makikita pa rin po natin yung generosity ng Panginoong Diyos. Sabi na doon, dadaling ko kayo sa lupang pangako, sa magandang land. Meron daw pong land, brooks of water, at may fountain and spring, and flowing in the valley of hills. So kung titingnan natin bakit ito promised land, naandun na ang lahat. Kumbaga, parang si Daniel Padilla, laging sinasabi, nasa akin na ang lahat. Pagka tinanong ko po kayo, saan yung place na gusto nyong puntahan? Gusto niyo ba pumunta sa place na walang kuryente? Sa place na magugutom ka? Sa place na hindi mo may enjoy? But sinasabi ng Panginoong Diyos, despite of all na ginawa niyo sa akin, meron akong pangako sa inyo. It is a good land at dadalhin ko kayo doon. So kung makita po natin dito,
yung generosity po ng Panginoon ay nandun sa sangkatauhan. Sino po dito may katabi kayo mukhang bless? Yun, taas mo. Ba't hindi ka tumataas, lovely? Hindi ba mukhang bless ang katabi mo? We are all blessed. Sabi ko nga, when we look pa lamang doon sa ginawa po ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo, that everybody of us ay makasalanan at nararapat po tayo sa impyerno. But because of what He did, yung grasa, yung mercy na binigay niya, namatay siya para sa atin, para po tayo ay magkameron ng buhay na walang hanggan. It shows kung paano po niya pinakita yung 100% niya na sold out siya, na ibigay ito sa sangkatauhan. Do you really appreciate God? Do you feel love? Parang kanina, di ba, yung sapat na, yung kanta nating sapat na. Pwede ba natin palakpakan yung music team? Thank you, music team. We really appreciate you for leading us in worshiping God. Nung pagpunta pa lang dito ako, lumabas ako, pero pagpasok, ano may ramdam mo na the presence of God is here. And the song pa lang, yung binabanggit natin yung sapat na, siya pa lang sapat na. Truly that God is enough to all of us. But more than that, hindi lang yung presence niya, but sinasaad niya dito, even in material things, He is willing to give to all of us. Sino dito, sure ka, na paglabas mo dito sa place na to, God will bless you. Yung katabi mo pa lang, nakaka-bless na daw, di ba? God is generous first. Our God is generous first and generous to us. So, dito po, kung siya po ang nagbigay ng sa atin ng 100% at gano'n siya ka-generous, now tinuturuan niya po na tayo po mga tao niya ay gano'n din na maging generous sa Kanya. It's just talking about parang ganito eh. Kung everything is coming from the Lord, kung ang commandment niya is just only at 10%, we give the 10% to the Lord. Kumbaga, every time aandar dyan ng tithes and offering, di ba kanina dumaan dyan yung tithes and offering? Ano po yung naramdaman natin? Every time na maghuhulog po ako sa tithes and offering, nararamdaman ko po, maraming salamat Panginoong Diyos. Ito na naman po yung pagkakataon ko na magpasalamat at ibigay yung pagpapala, ibalik yung pagpapala na ibinigay mo sa akin. But some of us, nung dumaan, ayan na naman po. Bakit nyo ba yan? Nung dumadaan yung tithes and offering, sabi doon, Diyos ko po. Nung naghulog na, aray ko po. But it's natural. Kaya nga sabi ko rin po kaninang umaga, sa ating pong simbahan, hindi po namin inoobliga na magbigay po kayo ng tithes and offering. Unless you don't know the principle in the Bible. Why? Kami po, ako po at ang aking pong asawa, and even yung mga anak ko sa murang edad po nila, tinuturuan po namin sila because we understand that everything that we had, it's coming from the Lord. Sabi ko nga, yung mga advanced in age, hindi ko na lang po sila titingnan. Minsan nag-google po kami, sasabihin nila, yung gumising pa lang, pastor sa umaga, ay malaki ng pagpapala na binigyan and extend ng Panginoong Diyos yung buhay namin. Lalo na blessing, pagka nagising kami na walang sumasakit na arthritis. Na-appreciate mo ba yun? That in everything that we had, it's coming from the Lord. Then now, sabi naman doon, pag-uusapan naman natin yung puso. Kaya ito na yung binanat ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Sabi niya dito in verse 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Na sinasaad niya dito yung earthly treasure will fade away. Pwede pong mawala. Magbigay ka ng isang bagay na hindi pwedeng mawala dito sa mundong ito. Meron ba? Ang lahat ay kukupas at ang lahat ay mawawala.
Tumingin po kayo dito sa unahan. Dati po pogi ako. Then, nung bata pa po ako, pagka naglaro po ako ng basketball, I really love playing basketball. Pag tumalon akong gano'n, abot ko po kagad ang ring. Maglaro po ako 5, 6, kayang-kaya ko po. Pero ngayon, dalawang game lang po yung kaya ko na lang. Parang sinasabi ko po na yung kalakasan, yung talent, lahat po yan nawawala. Sabi ko, yung mag-asawa, tingnan nyo po yung itsura ng asawa nyo. Sige, pwede po bang yung mag-asawa, tingnan nyo yung itsura ng asawa nyo? Ayan. Maganda ba? Yeah, very good. Yeah. Pero dati pa, nung una kayo, wapo pa rin naman, pogi pa rin naman, matipuno pa rin naman. Pero nung una pa kayo nagkita, ganyan na ba ka-bless yan? Ganyan na ba kalaki? Parang ganyan yung usapan. Kami nung mag-asawa, yeah, I really love my wife and she's number 1 sa akin. Pero we see the changes that happen. Yung damit natin, sabi ko nga, yung suot ko po kaninang maga, naka-coat ako. Nung binili ko po yun, talagang maluwang pa po sa akin. Pero nung suot ko na po kanina, kaya nag-change na ako, medyo body fit na. Kaya sinisig yung asawa ko eh. Tanong ko, ano bang ginagamit mo sabon? Kasi naliit yung mga damit ko eh. Ayun, ang sapatos po pwedeng masira. Ang gamit po na lahat tayo pwedeng mawala. That's why ito yung sinasaad ng Panginoong Jesus sa mga disipulo niya, na hindi kayo pwedeng magtiwala in earthly things. Na lahat ng bagay dito sa mundo ay pwedeng mawala, pwedeng masira. Sabi dito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Hindi naman po sinasabing masamang mag-ipon. Pero ang sinasabi po dito, huwag kayong mag-ipon sa inyong sarili dito sa mundo. Talking about na yung kayamanan na iniipon mo ay parang sa iyo lamang nakatuon at dun lamang na it not shows na parang nung nasa iyo na, ayaw mo nang i-let go. Parang, alam mo yung yung greedy? Marami yun eh. Grade 1, grade 2, corny. Yung pagiging sakim, kahit sabihin po natin na hindi tayo sakim, pero natural po sa tao na we are ganit. Ang sinasaad po dito, na yung treasure po na meron tayo ay hindi lang po ito para sa atin, pero ito po ay para po sa Panginoong Diyos. Again, sabi natin, kung lahat ay galing sa Panginoon, ito'y magamit din sa Panginoon. But yung sinabi po dito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili. Again, the blessing, God bless us. Kasi po, ba tayo bine-bless ni God? Hindi lang po para sa atin, but He want to be a blessing. Pag tinanong ko kayo, ano po ba yung sinasaad dito ng Panginoon na kayamanan? Talking lang ba sa earthly, yung earthly treasure? Ano po ba ito? Ito po ba'y pera lamang? Hindi po. Talking about kung ano yung mahalaga sa iyo, ito po yung treasure na mayroon ka. What you value, it is the treasure na meron tayo. Sige po, mag-ano po tayo para malaman natin kung ano ba yung kayamanan na tinutukoy dito. Unang tanong, ano ang iyong pinapahalagan? Sige, lahat tayo, parang tanong ito sa bawat isa sa atin. Sa iyo, ano ang pinakamahalaga para sa iyo? Ito ba ay ang iyong trabaho? Ito ba ay ang iyong pera? Ito ba ay ang iyong posisyon? Ito ba ay ang iyong pangarap? O ito ba ay ang iyong abilidad at talento? Kung ito ang pinapahalagahan mo, ang kasunod na tanong, where do you spend
your time and money. Kasi we're talking about the value. Saan mo mas ini-spend yung oras mo o yung kaperahan mo? Again, kung lumabas dito ay sapatos, again, ang kayamanan na meron ka dito sa mundong ito ay sapatos. Kung ito ay Lazada, lahat ng pera mo, hindi pa nadating, yung allowance mo, meron ng tumutunog na Shopee, parang ang ringtone na ng cellphone mo, Shopee, kasi lagi ng, or Lazada, Shopee. Again, doon nakabalyo yung ano mo. Pagka about sa estado ng buhay, doon nakabalyo ang treasure mo. So talking about, sabi dito, huwag tayong mag-ipon ng naayon lamang sa iyong sarili rito sa mundo. It means earthly treasure fade away. Saan mo? So, what do you treasure? It is God. It is, ano ba yung tinetreasure natin? Kanina sabi ko, it is heavenly treasure ba? Or earthly treasure? Halimbawa yung time mo, where do you spend your time? Pagkagising mo sa umaga, ano agad ang iyong ginagawa? If you have time to read your Bible and talking to the Lord in prayer and fasting, I think you value your relationship with the Lord. And it is heavenly treasure. Yung oras mo, yung abilidad mo, saan ba nauubos yung abilidad mo? Yung talento mo. Parang yung mga kumakanta dito, I really appreciate. Pero kung tutusin po, hindi lang po sila dito kumakanta sa church. Kumakanta rin po sila sa labas. Ang galing po kumanta ng mga ano. Saan mo? Alam mo po kung sino nagturo sa kanila? Hindi ako, si Kuya Chino, yung tatay po nila. Pero ibig sabihin, yung talento na meron sila, spending their time, alam mo, hindi lang po kanina nag-practice yung mga yan. Kahapon pa po, nagpra-practice na yung mga yan. It's talking about serving the Lord. It means what you value is a heavenly treasure. Pero kung na-analyze po natin na parang ngayon, yung mahalaga sa atin ay yung bagay dito sa mundo, again, nag-iipon po tayo in earthly treasure. Naintindihan niyo po ba? Klaro po ba yung sinasabi ko? Parang yung anak ko, alam niyo po ba ang problema kalimitan sa mga Kristiyano? Pagka tinanong niyo po sila o tinanong ko ang sarili ko, sinong first priority mo? Pag tinanong, sinong tinitibok ng puso mo? Anong sagot mo? Sinong tinitibok ng puso mo? Tayo, tanong, sinong tinitibok ng puso natin? Sinong priority natin? Lagi po natin sasabihin si God, tama? Pero, when we analyze where we spend our time, where we spend our treasure or our money, it shows na ito yung priority na meron tayo. So, konting check lang po. Sinong priority na meron tayo? Para yung anak ko, si G-Boy, sabi ko kay G-Boy, G-Boy, sinong number 1 sa puso mo? Daddy, it is Jesus. Okay? Anong ginawa mo kaninang umaga? Nag-Roblox. O kaninang tanghali, anong ginawa mo? Nanood ng YouTube. Nanonood ako ng strategy about Roblox. Nakakatawa po talaga. Talagang lagi niya sasabihin, kasi marunong na rin po siya mag-quiet time, nagbo-worship na rin po siya, nagbo-volunteer na rin po sa kids church. Pero when you analyze it, sabi niya, it is Jesus, but pagka in-analyze mo, sabi, sorry Daddy, sorry Jesus, then it's time to, again, going back to the Lord yung puso niya. So, to all of us, there's a tendency of danger to being materialistic. That's why sabi ng Panginoong Diyos, pinarealize na here on earth or in earthly treasure
will fade away. Sinasabi niya doon sa kanyang mga disciple, huwag kayong mag-focus in earthly material things, but focus on heavenly things. Why? Heavenly treasure give us security. When we store treasures in heaven by investing our money in God's people, our investment will bear dividends for eternity. So talking about investment, kung daw po tayo ay mag-i-invest, tanong, open-minded ka ba? Hindi. Kasi di ba ganun yung tanongan when we investment? Kung open-minded ka, saan ka mag-i-invest? Are you willing to invest in the heavenly treasure? Or are you investing into the earthly treasure? Again, when you invest in earthly treasure, sabi doon, sayang lang po, it will fade away. But heavenly treasure, it will remain eternally. Heavenly treasure is eternal. Matthew 6:20. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Sa langit daw po, o yung heavenly treasure ay panghabang buhay. The good example po yan ay yung Pharaoh po, yung mga Pharaoh, yung hari in Persia. Mahalaga po sa kanila ang ginto. Even sa kanilang pong pagkamatay, ang kanila pong kayamanan o yung mga ginto ay kasama po nilang inililibing. Wow! Yaman naman. Halimbawa, sino dito, di ba? Sa mga ginagawa natin yun, ano? Kaya nga kalimitan may mga butas na nakabaong. Ang tawag doon? Basta yun na yun. May butas na kabaong nga ba ang tawag? O butas na kabaong kasi dinanakaw po nila pagka yung may mga ginto na ano. But the Pharaoh po, hindi po nila nadala sa kung saan nandun sila. Sino po nakinabang ng mga ginto nila? Yung mga archaeologists. Nakuha po yung mga ginto na kahit namatay po sila, mahalaga po ito, pero hindi po nila ito nadala sa langit. Sabi po dito, when we invest, the good investment na meron po tayo ay investment in the advancement of God's kingdom. Heavenly treasure are everlasting and incorruptible. Bakit? When we invest in the advancement of God's kingdom or heavenly treasure, ito daw po ay hindi mawawala. I don't know, some of us siguro parang sometimes akala natin when we compromise or we do things, akala natin hindi na mawawala yung mga bagay na meron tayo. But again, ipinaparealize ng Panginoong Diyos na nawawala ang mga bagay na ito kasi gusto niyang ibalik tayo na siya ang dapat natin pagkatiwalaan, na siya ang magbibigay ng lahat sa atin. When we invest, the good investment that we have is advancing God's kingdom. For some of us, siguro nagtatanong ka, meron bang mangyayari kung patuloy akong mag-one-to-one, mag-share ng gospel? Parang wala naman nangyayari dito sa kaibigan ko . Yan, ngayon, iiyak, pagpre-prayan ko, pagka-pray ko, pagkatapos ito, mag-spend ako ng time. Later on, pagka masaya na naman siya at nakakita na naman ng someone, yun na naman ang kanyang pupuntahan. Aalis na naman kay God. I don't know kung nasasabi yun, yung pera ko ba, may napupuntahan? Yun na again, when we invest in the kingdom of God, sabi daw po, this is the good investment na walang pwedeng magnakaw, na hindi lang walang pwedeng magnakaw, walang insekto, walang kalawang na pwedeng sumira nito. Yun na, God is a precious thing on earth. But God uses gold to fade the street in heavens. Ang gold po, precious yan. Tama po ba? Pero alam niyo po sa langit,
Ito po ay katulad lamang ng isang daanan na ating dadaanan. Parang mga bato lamang yan. Parang na-excite tuloy akong pumunta ng langit, ano? Yun na yung pera, yung mga bagay na tinatago sa kung saan may mga security guard. Pagdating mo po ng langit, yun na just like a street na dadaanan mo. Ano ito? Ginto. Mga anong karat kaya ito? Parang gano'n, ano? Yun na. Our material treasure will not pass from this life to the next. But the good has been done for God's kingdom through the use of our treasures lasts for eternity. Yes, yung material things po natin dito sa mundo, hindi ito po makakarating sa langit. Pero kung gamitin po natin ito for the good thing, for the advancement of God's kingdom, sabi daw po, it will pass to heaven. The good investment is heavenly treasure. Setting apart our finances for God's kingdom to accomplish His eternal purpose. Here in our church, where do we spend our finances? We spend our finances in church planting, campus ministry, yung ating pong social responsible, and yung mission natin. Yung world mission natin. Kung makikita po natin kanina, yung Laos, there's something happening po. Our church is part of that. In church planting, in campus ministry, even in the social responsibility. Yung natin, latest po natin, ito po may nakagraduate ng scholar noong 2024. Ilan scholar yon? 259. Again, when we invest do sa real life, when we give our finances to the real life, again, when we change the life, we change the nation. Naniniwala po tayo na pagka nabago po yung buhay ng isa na estudyante, mababago po ang lahat. Even ang ating bansa. Sabi nga po, isang istorya doon, yung isa naging doktor na, yung isa dating construction worker nung pumasok sa real life, but now, siya po ay may-ari na ng construction firm. And that's the thing that nangyayari in advancement of God's kingdom. And not only that, for us, when we do the one-to-one, when we do the sharing the gospel, alam mo po ba yung nangyayari pagka nag-share ka ng gospel at ang isang tao ay tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay? Ano daw nangyayari sa langit? Ano? They rejoice, yung mga angel daw po nagre-rejoice. Woohoo! Pwede ba lang gawin natin dito? Sample nga. Alam mo, may naligtas. Tayo mga angel. 1, 2, 3, may naligtas. Do you accept Jesus Christ, Lord, Savior of your life? Yes. Kaya pala na minsan nakulog. Baka nagkasabay-sabay yung na-save. Yeah. Corny talaga ni Pastor, Pero gusto ko pong ipakita sa inyo what we are doing here on earth, hindi po sayang. Yes, maaari yung tao hindi nakikita yan. Maaari na persecute ka pa kung ano pang mga iyong pinagdaanan. But it says here that heavenly treasure is eternal. It will not corruptible. It will not corruptible, and it also everlasting. Ito po ay pang matagalan. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoong Diyos? As I end, Matthew 6:21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tanong po, sabi dito, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ano po ang susundin natin dito? Ang susundin po ba natin ay puso
o dapat natin turuan ang puso? Magandang tanong yan. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So ang tanong, ito po bang scripture ito? Anong sinasabi nito? Sundan po ba natin ang ating puso? Sino dito yan? Pag sabi mo, tama pastor, sundin natin ang ating mga puso. Taas ang kamay. Walang mali, lahat tama, okay lang. Sige, walang tumahas. O sino dito? Naniniwala ka na dapat ang puso natin ay turuan natin. Taas ang kamay. Ayan, may tumaas. Ay dun sa iba? Sino dito kahit anong sabihin ko, hindi mo itataas ang kamay mo? Unfair eh. Again, dito po, hindi po sinasaad na sundin natin ang ating puso. In the Bible po, sinasabi, ang puso po ay delikado. Even yung kanta, di ba ano yung kanta? Foolish heart, hindi ko alam yung lyrics eh. Pero di ba, sinasaad, again, ang puso po ay hindi natin pwedeng sundin. Bakit? Dadalhin lang po tayo sa kapahamakan nito. Tama po ba? Marami. Puso ang inintindi. Ayun. Wala na siya. Hindi na ako yung mahalaga. Parang dami nakarelate dun na. RC, pagka titignan mo naman, ito lang sa akin lang. Based on my experience, wala naman dito asawa ko yan, no? Ba't kaya minsan, dati crush na crush mo, no? Sino dito may ganon? Tapos, pinagkakalandakan mo pa. Uy, crush ko siya, nung bata ka pa, no? Masyado mapusok pagka bata, eh. Tapos, nung medyo tumanda na kayo, nakita mo, sabi sa'yo ng kabatch mo, uy, di ba crush mo dati siya, no? Uy, hindi ko crush siya. parang marirealize mo na something na parang hindi mo pala siya gusto. Parang, sometimes ganun din. Why? The more we spend our mind, the more we spend our treasure, the more we spend our time, magpapalaw daw po yung puso natin doon. Minsan, pagka nakita mo yung sa tulpo, nanonood po ako ng tulpo, ang pangit naman nung lalaki. Babaero pa. Hindi pa nagsusustento sa asawa. Pero yung babae, mahal na mahal niyo asawa. Why? Maybe katulad po nung scripture sinasabi dito, sapagkat kung saan ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. When we give to the Lord, when we spend our time to Him, yung puso daw po natin will follow. When we spend our material thing to the Lord, again, our heart will also follow when we give it to the Lord. Ako nga, lagi kong tinatanong sa sarili ko, bakit ba ako naging pastor? Totoo, nung may lumalapit sa akin, sinesyanan ako ng gospel, lagi na po akong lumayo. Tapos ang tingin ko pa doon sa nagsishare sa akin ng gospel, sabi ko, kahit kung nasaan po ako, nandun po siya. Minsan kahit nandun, nasa bar ako, makikita ko, nandun na lang. Bro, pinapunta ako ng ate mo, mag-1-2-1 daw tayo. Ano ba naman? Tapos nandun ako, basta lagi, nasa bahay ako, gigisingin ako, may bisita ka na dyan ka. Parang sabi ko, anong value nito? Anong value para sa akin? Minsan iniisip ko, siguro ibang may gusto sa akin. Parang gano'n. Until the time na minahal mo rin ang Panginoong Diyos, sinanggap mo siya, then you see kung paano mo i-value yung makalangit na pag-iisip, makalangit na kayamanan. Until the time, ngayon, ito na yung ginagawa mo. Sabi ko nga po, nung single po ako, pag single ka, itong best time na mag-ipon ka. Bakit? Libre ka na ng bahay, libre ka pa ng pagkain, mag-ipon ka na mag-ipon.
Nung ako po ay SPED teacher o yung teacher po ako ng special child. Hindi po ako yung special child, teacher po ako. Alam niyo po, nabili ko lang noon, nung time na yun, medyas lang po. For 2 years ko nagtrabaho, sabi ko, medyas lang yung nabili ko. Kasi galing po ako sa nung bago po ako maging Kristiyano, gusto ko na po magpakasal noon, nag-ipon po talaga ako. Pero dahil hindi rin talaga kami para sa isa't isa, sabi ko yung pagmamahal ko kay Lord. Then, everything, pag kami lalapit na estudyante, Kuya Ron, malapit na naman ng victory camp. Kailangan namin ng ganito. Sige. May mga training, singles retreat. Hindi lang po singles retreat, meron pa rin yung mga ENLI pa yung tawag doon. Talagang you need to spend time, money din para sa equipping side na meron ka. But for me, sabi ko, hindi sa akin. Bakit nandito ako ngayon? Labing nagtataka, sabi niya, pastor ka na pala? Bakit? Hindi ko rin alam. Pero because siguro dahil my money, my talents, my giftings, ibinigay ko sa Lord, then my heart will follow also. Sabi ko nga kanina, all of us, yung material things na binibigay po natin, honestly, sabi ko nga, hindi lang po church ang nagbe-benefits o hindi lang po it is for the advancement of God's kingdom, but it also benefiting to all of us spiritually. Sabi ko nga, marami po nawawala simbahan o nahihirapan magbigay. Why? Because yung akma na parang magbigay sa Panginoong Diyos ay hindi po nila magawa. So as I end, as we give to the Lord, our heart will follow. If possession or money become too important to us, we must reestablish control and get rid of items. Jesus calls for a decision that allows us to live contentedly with whatever we have because we have chosen eternal values over temporary and earthly treasures. Giving is instrumental in setting apart our hearts to God, for God. Yung pagbibigay po ay ito po isang instrumento para i-set apart natin ang puso natin sa Panginoon Diyos. Again, sabihin mo sa katabi mo, don't follow your heart, but lead your heart to God. Huwag po natin sundin ang ating mga puso. Bagkos, turuan po natin ang ating mga puso na mahalin ang ating Panginoong Diyos. When you give, your heart will be formed. Sa ating mong pagbibigay ng oras, ng material na bagay na meron tayo, ng talento na meron tayo, ng giftings na meron tayo sa Panginoong Diyos, sabi po doon, ang ating mga puso ay mauhubog. Ang puso na may pagmamahal, may paggalang, at may takot sa ating Panginoong Diyos. Can we all stand up today? Let us pray. Lord, thank you that even you said into your word, again, in Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God with money. Lord, thank you for the day. It is you, Lord,
na nagpapaalala sa amin, nagpapaunawa sa amin na hindi namin kaya o hindi pwede namin pagsilbihan ang pera kasabay ikaw aming Panginoong Diyos. Lord, we pray for today that you will teach our heart to understand how valuable your heavenly treasures or how valuable advancing your kingdom. If you are that person today that you are understand na ang pag-impok ay hindi lang para sa atin, but ito'y para sa advancement of God's kingdom, I want to pray for you. If you are that person, this is my prayer to you. Lord, thank you. It is you, Lord, who made everything. And it's you, Lord, also who give everything to all of us. We pray for today, God, na sa paghipo mo sa aming mga puso, sa pagpapaalala mo kung gaano kahalaga, gaano ka-valuable yung mga tao na hindi ka pa nakikilala. We pray that you will use our material things, you will use our ability, you will use our talent, you will use our life for the advancement of your kingdom. Lord, also we pray na ilayo mo kami sa danger na maging materialistic kami. Lord, we pray that everything that we have will be content. Not only that, give us the passion, give us the fire, and let your fire burning always into our heart to serve you. That as you give your 100%, because Jesus died on the cross, you give the 100% to all of us. Teach us also to give our 100% to them. If you're that person, I believe also that there's a person also here na hindi mo pa pinibigay yung puso mo na 100% kay God. Sinasabi ng Panginoon, this is the time na you surrender all for me. Talking about the Lordship. Dahil sa Panginoon, nasundin natin siya ng buo ng ating mga puso. Can we all lift our hands to the Lord? Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Lord, nakikita mo po ang aming mga kamay na nakataas. Pagpapakita na ito yung senyales na gusto po naming ibigay sa iyo lahat-lahat. Lord, we offer our life to you. And we want to give you all. Lord, yung mga kasalanan na meron kami, tinataas po namin ito sa iyo na hindi sa amin to at gusto namin bigyan mo kami ng kapatawaran. If you are that person that you say sorry to the Lord, God ready forgive you. Lord, thank you, God, for giving us healing. I believe that the Lord today giving us healing, that He will heal you. He will restore you, not only restore you, but give you again the fire burning, a passion to obey God. Lord, you see our hands lifting to you, that we know that everything is coming from you, that everything is made for you, even us. That's why you set us apart as holy people. Lord, I pray to all people who raise their hand, surrendering their life to you. Show them that they are a holy people because you died for us and you get all our sins. That's why we can inherit your righteousness and holiness. Lord, we want to lift up everything to you into this place. In Jesus' name, amen. Before po tayo lumabas, pwede ba natin kantahan ng Panginoong Diyos ng buong puso natin? We will sing about na walang importante dito sa buong mundo
We are not worthy. But siya po yung karapat-dapat natin. Mapurihan at masalawatan. Can we sing this song to the Lord?